Hi guys, kamusta? My name is Ronald. I-share ko lang sa inyo yung bagong update sa e-travel departure. Specifically, para sa mga OFW to. Doon sa e-travel departure, purpose of travel. Last time, hindi nyo pwedeng gamitin yung OEC. Ngayon, pag nag-login kayo, pwede nang mag-reflect kung meron na kayong OEC. Tulad nito. Mas madali nang malalaman ng immigration na kayo ay OFW kapag lalabas ng Philippines. And hi guys, welcome back. Mas safe gumamit ng eGov dahil ito yung mobile app na naka-install sa cellphone natin. But anyway guys, let's get to the point. Kung meron na kayong account sa eGov, mas madali nyong masusundan yung tutorial na to. You can watch this video kung paano mag-install at mag-register ng eGov PH app. Another way is yung traditional na pagpunta sa etravel.gov.ph. Let's say meron na kayong account. Magre-register na tayo ng e-travel 2 to 3 days before kayo lumabas ng Philippines. Set up na kasi account ko. So guys, meron na tayong picture and meron na ding passport information yan. So, i-click na lang natin yung new travel declaration. Kung para sa inyo, choose for you and for others nga kapag meron kayong family members. Adding a family member, madali lang din yun guys. Ilalagay nyo lang yung travel information nila. It will be in a separate video. Kasi minsan, di ba, nagta-travel tayo as a group. So, mas best kung isa na lang yung magre-register para sa atin. Press departure, kasi nga, palabas ng Philippines. And then, press continue. So, ito na yung sinasabi ko. Kung tourist kayo, pwede kayong pumili ng mga options dito. For leisure, for holiday, or visiting family and friends. Hindi naman masyado strict. Pero for OFW, pag pinindot nyo na yung OEC dito, so, ito yung before, and then, ito rin yung after. So, kapag tama yung ginawa yung OEC sa account nyo, may lalabas na valid exit clearance na kulay green. Pag clinic nyo tong view details, kung i-check nyo yung hawak nyo OEC at saka yan, pareho lang po yung information na nandyan. Merong dahilan kung bakit hindi lalabas yung OEC nyo. It's either yung account nyo sa DMW ay hindi pareho sa niregister nyo sa e-travel. So make sure na pareho yung full name, yung passport. Pero guys, kung ang gamit mo nga is eGov PH, meron kang OEC sa loob, automatic kapag clinic mo yung travel purpose, lalabas din dyan yung OEC mo. Just choose accordingly. Kung OFW ka nga, choose aircraft passenger. Tapos piliin nyo kung anong airline ang sasakyan nyo. Pwede nyo i-type or pwede nyo piliin sa listahan. Ilagay ang flight number. Ito yung kung PAL is PR, Cebu Pacific is 5J. So, sa origin, kung saang airport kayo manggagaling. Usually, diba sa Pilipinas, marami tayong airport. Meron sa Clark, sa Davao, sa Naiya, sa Manila. Sagutan nyo na lang base sa ticket nyo. Date of departure, kung kailan kayo aalis or lalabas ng Philippines. Gamitin yung calendar. Okay, so what if kung may connecting flight kayo? Philippines to Dubai and connecting flight nyo is Singapore. Ilalagay natin yung Changi Terminal Airport. Date of transit. So, for example, yung flight ko ngayon is madaling araw. Tapos, yung transit ko sa Singapore is the next day na. So, magkaiba yung date nun. Kaya, kailangan i-specify nyo kung kailan talaga yung pag-transit nyo or yung connecting flight. So, kung wala naman kayong connecting flight, aalisin na natin yung check. So, let's just choose Philippines to Singapore na flight. So, sundan nyo lang yung flight ticket nyo nga, yung terminal sa Philippines and terminal sa Singapore. Same day lang naman yung travel natin. So, 3.5 hours lang yung flight from Philippines to Singapore. Kaya, ganyan din yung petsa or yung date. Pero kung yung flight mo nga is madaling araw, for example, 11 PM, Philippines, and then Singapore is dadating ka ng alauna. So, next day na yung pipiliin mong sagot, which is July 18. So, date of return guys, kung kailan kayo babalik ng Philippines. So, let's say 4 days lang tayo, 21 July yung pipiliin natin. Destination address, kung ano yung hotel nyo or address ng family, friend, or girlfriend, boyfriend, ilalagay nyo dyan. And then, press next. So, ito yung customs declaration. From Philippines, basta wala kayong dalang pera na lalagpas ng 50,000 and 10,000 USD, wala na kayong kailangang i-declare dito. Yung mga pera nyo sa bangko or personal savings, ATM, GCash, no need to declare. So, i-choose lang natin yung no dahil wala naman tayong i-declare. And then, alam nyo na siguro to guys, kailangan nyo gumawa ng signature using the box. And then, pag nagkamali kayo, pindutin nyo lang yung clear. And then, press next.
So, sa tutorial na to, no, kunyari meron tayong kasamang traveler, ilalagay natin si Rhea yung kasama ko dito. So, pipirma ako, and then yung isang kasama ko sa group, which is si Rhea, gagawa din siya ng pirma niya. So, i-press next na natin. Review the details kung tama lahat ng information niya. So, yung personal info, residential address. Ang maganda nga kasi sa eGov guys, no, naka-automatic na yung pagsulat ng address ko dito. Hindi ko na siya ginawa. Kaya, i-double check ko na lang. Tapos, press nyo lang submit kung okay na. Para matanggap nyo na yung bagong departure QR code. Pakita ko lang sa inyo guys na kung halimbawa nagkamali kayo, pinindot nyo is yes, nag-declare kayo na may dala kayong pera. So since kunyari na-declare natin, basahin nyo lang yan, tapos pipirma kayo, and then i-attach nyo yung picture, katibayan na kung ano yung dineclare nyo, either resibo or yung dala nyo custom clearance, katibayan na legal yung dinadala yung gantong halagang pera. Same lang yung process, pipirma lang din kayo, and then press submit. Hanggang sa makuha nyo rin yung QR code. Screenshot, save it to your phone. You can also download this to your email kung ano yung ginamit nyong account sa eTravel. May papakita lang sa inyo guys. Ito yung bagong registration slip. Lalabas dito yung travel record. So for example nga yung ginawa natin, lalabas din yung QR code niya. So pwede rin ibigay nyo na lang sa kasama nyo kung wala siyang eGov. Or kayo na lang din magtago. So guys, mas madaling i-manage yung eTravel submission kapag gamit natin yung eGov PH app. Tapos makikita nyo rin dito guys, nakalagay dito number 2 kasi nga dalawa kaming nag-submit or dalawa yung traveler na sinubmit ko. I recommend to take advantage of the eGov PH app. Kung kayong tanong, just comment down below or you can message me on Facebook. Maraming salamat guys and I will see you on my next video.